Yan. Hello, hello mga ka-MUG. And muli, ibabalik ang inyong kamag. Kumusta po kayo dyan? No? Hindi tayo busy ngayon, so gawa tayo ng video. Kasi medyo talagang napaka-interesting nitong ginawa ni Ramil Madriaga. No? Parang hindi na ako marunong magawa ng video. So ayun, dahil nga bigla na lang nagpasabog itong si Ramil Madriaga. So yun, boom na naman yung social media platforms. No? Lalo siya ang laman ng ating mga social media platforms. Ano po? Ngayon, dito natin makikita kung alin ba talaga yung mas pinaka-credible, no? Ibangga natin sa mga testimony ng mga kagaya ni Gutesa, nung ay AI ni Saldico, no? So dito natin makikita kung sino talaga yung mas credible, no? sa mga statement na kumpara sa statement na inilalabas nitong mga DDS at itong ang si Ramil Madriaga. Ito. Okay, panoorin po natin itong video ni Sir Christian. Sir Christian, peram po ng mga pogo at saka ng mga drug dealers. Ito po yung pag-uusapan natin. I'd like to welcome to our program. Siya po yung abogado ni Mr. Ramil Madriaga, si Attorney Raymond Palad. Magandang araw po, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good morning din, Cristiano. Thank you for having me. Okay, una-una, kumusta na po si Ramil Madriaga? Medyo mabigat yung kanyang mga pasabog, no? Kumusta po yung kalagayan niya ngayon? Yung last visit ko was December 8. Okay naman siya. Ang sabi niya, although merong changes doon sa Annex 2, feeling secure naman siya kasi kasama niya sa CELDA yung mga co-accused niya. So long as na magkakasama daw sila, wala naman daw siyang worry doon sa safety niya. Okay. Doon sa mga hindi familiar sa... Dapat talaga ingatan itong si Ramil Madriaga, no po? Kasi ako sa tingin ko lang po, medyo talagang credible itong mga pahayag. Itong testimony or affidavit ni Madriaga. Background ni Mr. Ramil Madriaga, no? Bakit nga ba siya nakapiit? Diyan po siya sa Bikutan, no? Bagong Diwa, tama? Apo, tama po. Okay. Bakit po siya nakapiit muli? Ito yung related sa isang kidnapping case na i-final sa kanya ng kanyang mga former employers at ang private prosecutor dito si Attorney Harry Roque. So yun yung nililibis ngayon. It started, I think, nakulong siya 2023 up to the present. At nasa trial stage pa rin as of now yung kaso na yun sa RTC Manila. So he was not allowed to post bail, no? Non-bailable po ito. Yes, Kaso na nakaharap niya. Okay. No Kayo bail naman po, kayo po, how did you get connected to Mr. Ramil Madriaga? May mga clients po tayo dun sa Annex 2 and other annexes. So siguro since 2016 pa ako dumadalaw dyan sa Annex 2 na yan. Familiar face na po ako dyan. May mga kaso ako nahawakan dyan, mga high profile din na nakadetain dyan. So sa practice po kasi namin, normally yung mga detainees nag-uusap-usap. May mga referrals po yan na kontakin mo tong lawyer ko, pasa kita sa lawyer ko. Normally ganun yan, magugulat ka na lang na sinabi ni-refer ako ni ganito, na tulungan mo ko. Something like that, ganun po nangyayari yan. Okay. So ito, pag-usapan po natin ito. Why did Ramil Madriaga why did he decide to come out with all these accusations against the Vice President? Well, according to him, since Quadcom time pa last year, gusto niya nang mag-appear sa Quadcom. May mga sulat na siya sa Kongreso, sa Senado, na ma-invite siya para sabihin yung nalalaman niya. Pero tinapos ng oras yung Quadcom sa dami ng issues. That is why meron pa rin siyang ginawang sulat sa isang senadora para mabisita siya at mapakinggan siya. Hindi rin siya nabibigyan pansin. So, since last year, hindi niya mailabas itong gusto niyang malaman. And last October 2025, yun, ay pwede mabisit. Mga naka-4 or 5 bisita kami dyan bago na final siya mabibigyan. So, yun na nga. So, kung pagbabasihan po natin yung video ni Talakera, ni Pibos Talakera, sinasabi niya doon na dinadalaw nga nitong si Sara Duterte, itong si RM. Yung pagkasabi ko ni Talakera is si RM. So, same jails lang naman yung pinupuntahan nila, no? Sa BJMP, no? Ni Talakera at saka ni Sara Duterte. Ano po? So, ito na nga. Kaya siguro dinadalaw ni Sara, no? Ito sa akin lang naman po, no? Kaya siguro dinadalaw ni Sara itong si Madriaga, sinisigurado na hindi kakanta. Siguro natunugan niya na may mga sulat na ipinadala itong si Madriaga sa Quadcom kay Senator Risa Hontiveros, ano po? Baka natunugan niya kaya dumadalaw. Di umano. Alright?
So nung parang niya gustong gawin talaga yan. Actually, nagtatampo na ngayon sa amin dahil imagine, second week pa ng October, tapos lumabas lang yung affidavit niya November 29 namin napanotaryo. Ganun katagal yung balik-balik namin dun sa Annex 2 para lang makausap siya to validate yung mga kwento niya. So nung Quadcom pa lang gusto niya ng lumutang, no? By the way, Yes. sino po yung senadorang gusto niya gusto sana niya makausap? Ang sabi niya sa akin is that way back, sumulat daw siya kay Senator Risa. Ang sabi ko doon sa mga anak, pakihanap yung letter na yon at gusto kong makita yung stamp receipt ng opisina ni Senator Risa na at that point in time humihingi na siya ng tulong para mapakinggan siya. Pero as of this time po, wala po yung letter sa akin na receive. Hinahanap pa po ng anak niya. Okay, so base pa lang ito sa kwento ni Mr. Emil na he tried to Apo. reach out dito sa office niya, Senator Risa Ontiveros. Pero yung what drove him? Bakit gusto niya biglang magsalita laban sa Vice President? Meron siyang isang sulat sa akin, no, sulat na ginawa, no, yung kanyang summary na sabi niya, naglingkod siya ng buong puso, no, I rendered my services, dedication doon sa pamilya. Pero dapat daw managot, yung dapat na managot dahil may mga pagkakasala sila sa pananaw niya. Sabi niya, gusto ko na rin ilabas itong bagay na to kasi siyempre alam mo, patong-patong yung problema, di ba? Marami siya napapanood sa deliveries ng pera. So suddenly, bigla niyang gustong sabihin niya, nalalaman niya. So, Siguro out of conscience, no po, out of conscience siguro nakita niya kung gaano naghihirap ang bansa natin, nakita niya kung gaano katalamak ang nakawan, since may alam siya, siguro out of conscience nga, kaya niya inilabas na itong kanyang nalalaman, no, about nga dito sa mga Duterte. Siyempre, pagka hindi mo talaga ito maintindihan, hindi mo paniniwalaan to kung ikaw ay isang DD shit. sabi niya nung panahon ng Quadcom pa lang gusto niyang magsalita na. So ito po ba yung first time na nag-decide siya magsalita? Nung napapanood niya na yung mga lumalabas sa Quadcom. So this was Yes sir, yun ang last kwento year. niya sa akin. Panahon pa ng Quadcom, sumulat na siya doon sa Quadcom pero hindi na ho siya nailinya doon sa mga resource person eh. Di ba nung time na yun kahit ng mga detainee ka, kahit nga convicted prisoners, pag sinampi na ng Quadcom, nadadala yan sa Congress eh. Pero hindi na ho siya napatawag doon. Wala ba siya nakausap kahit isang congressman doon? Kasi pag tinignan po yung kanyang mga akusasyon, sobrang bigat. So I was thinking, kung ganito kabigat to, hindi ba siya binigyan ng weight ng Quadcom? Or baka meron Hindi. silang duda doon sa testimonya niya? Hindi ko masagot yan eh kasi basta sabi niya may mga sulat siya sa Quadcom pero hindi na napila. Imagine napakadaming activity sa Quadcom na nagsisimula ko yan ng mga alas 10 ng umaga, minsan umuwi kami alas 12 na ng gabi. Hindi pa rin natatawag yung ibang resource person. Sa dami ko siguro ng issues. Okay. So nga, meron bang nag-trigger basically for him to come out? Meron ba silang inisan o hindi napagkasundoan ng Vice President, that's why he decided to come out? Well, ang sabi niya is that doon sa sulat na hawak ko is that yung services niya kay Bibi Sara ended when Attorney Roque attacked him sa isang programa sa SMNI at nung kasuhan siya, ibawi siya sa kidnapping nung pamilya Lu. Doon siya, parang may kasama na rin tampo yan na kasi ang feeling niya, bakit siya dinidemanda ni Attorney Roque ng kidnapping? Ang feeling niya is that napabayaan siya dahil humingi siya ng tulong kay BP na mamagitan. Ang ugat daw nito, yung pagsasampan ng mga farmers kay Roque and pamilya niya sa asawa niya, allegedly tungkol dun sa land grabbing activities dun sa Bataan na tinarget na gawing Pogo Hub or magkaroon ng Pogo Yacht Club. Yun ang pinagsimula noon. Maraming farmers na nag-file. So yun na nga po, no, yung sa farmers na yun, dito po yan sa amin sa Mariveles, sa Talain. Ano po? Yun yung di umano, ninakaw ni Roque na lupa at saka ng asawa niya. Gagawin niyang Pogo. And ayun, sinasabi sa akin ni Yusek Claire Castro na baka pwede natin matulungan i-follow up nga yung case. Kaso may mga kinakausap naman po akong tao, siguro po natatakot kasi. Natatakot silang pero sabi ko naman, wala naman silang dapat ikatakot na kasi alam naman natin na lahat ng mga tuta, mga tao ni Duterte nako-convict na isa-isa. Di ba? Sa tuloy po natin. Ng kaso against Attorney Roque and wife. At ang nasa likod ng pagsasampa ng reklamo niyon, si Ramil Madriaga. Doon na nagsimula yung problema nila. So nga sana doon sa mga taga Maribeles na taga Talain, no. Sana maglakas loob kayo na makipag-usap po sa akin. Para may follow up po natin yung case dito. Para maibalik na po sa inyo kung ano man po yung mga ninakaw sa inyo. Di umano ni Roque. So parang Including yung binalikan siya ni pagkadami niya Roque. sa kidnapping. Well, Parang sabi binalikan niya, daw siya ni Roque. Pinepersonal siya. Another factor niyan, yung isa sa co-accused si Rosendo Madriaga, yung pinsan ni Ramil, yan ang hinuli din niya sa kidnapping. And he claimed torture and violation of his rights. Kaya nagsampa si Ramil ng kaso sa ombudsman against Attorney Roque and several police officers na sinasabi niyang tinorture siya at pinilit siya puwirma ng dokumento implicating Ramil. Yung kaso na yun sa ombudsman naging pending since 2023. Inupuan niya na-parking yan. And with the new leadership ngayon, natutuwa sila. Umaandar na yung investigasyon sa land grabbing activities allegedly committed by several persons doon sa Bataan Lot. At yung case ng torture, Anti-Torture Act and violation of the rights of detained person against Attorney Roque. So dalawang kaso yon na ipinal ni Rosendo Madriaga at ng mga farmers. Ako po kasi
gusto ko rin talaga ma-open ulit yung case na yan sa Talae. Kasi alam ko dito, damay dito yung mga mga politicians dito sa amin sa Bataan. Siyempre hindi naman makakakilo si Roque kung walang basbas, no? Ng mga politiko dito sa amin sa lugar namin dito sa Bataan. Ngayon, nung time kasi na yon, yung mga namumuno dito sa Bataan, isa lang naman. Matagal na, dekada na silang namumuno dito. Kung sino yung presidente, doon sila nakakampi. So, that time, nakampi sila ng mga Duterte. So, well, malamang sa malamang, no? Tinulungan nila itong si Rary Roque na makuha itong mga lupain nga dito ng mga magsasaka dito sa Mariveles. Na tinutulungan ni Caramil Madriaga. Diyan na nagdugtong-dugtong yung problema nila hanggang sa madawit na siya doon sa kidnapping case na yun. Yung kay Ramil Madriaga, paano po siya na-involve in the first place doon sa mga farmers na nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque? Ang sabi niya is that nabalitaan niya daw yung mga reklamo ng mga farmers doon about land grabbing activities allegedly committed by Atty. Roque and his group. So nag-imbestiga siya, tinulungan niya yung mga farmers. Tapos nilabas niya itong problema na to, isinumbong niya daw sa mga security agencies sa ating mga national security agency kasi may nakita daw siya mga China, mga PLA, mga Chinese. So ito parang si Mr. Madriaga ang tumutulong dito sa mga farmers dito sa amin. No? Sayang naman, no? Siya pa talaga yung nakulong. Kung sino yung gumagawa ng mabuti talaga eh. Siya pa yung napapahamak eh. Di ba mga kamag? Para military personnel doon. Yun ang hindi niya raw matanggap. Bakit may mga Chinese dito sa lote sa Bataan? Nareklamo daw niya yan, sinumbong niya, at nag-file sila ng kaso sa ombudsman. Doon na nagsimula yung problema niya. And remember, ang sabi pa niya, during the hearing ng kidnapping, nanonood pa siya ng hearing noon habang ang kaso hini-hear versus doon sa pinsan niya. Umaattend para siya ng hearing sa court. Then later on, nagkaroon ng amended information, isinama siya doon sa kaso ng kidnapping. Yun ang kanyang kwento sa akin. Okay. So basically, may tampo siya rito kay Vice President. Pero ano ba yung tulong na hiningi niya dito sa Vice Presidente? Na hindi When nagsisimula yung problema is that magkaayos yung problema kasi ang sabi niya, yung reklamo ng farmers, gusto niyang So hindi lang pala out of conscience. May tampo rin pala talaga. Kaya siniwalat niya. Pero good thing. Maganda na yan siniwalat niya. tulungan. Pero hindi raw, ang kwento niya is that nag-attempt daw mag-visit yung mga farmers na sinama niya, hindi raw sila hinarap. Hanggang sa dumating yung time, ang sabi sa kanya, nang hindi mo dapat dinimanda si Roque dahil pag dinimanda mo si Atty. Roque, quoting his words, is that parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Something like that yung nasa handwritten note niya na binigay niya sa amin. So pag samasamahin mo yan, yung kaso niya, yung personal na problema, yung stress, yung emotional, mental health problem, yung stress na dinadanas ng pamilya niya dahil sa kaso ng kidnapping na to, pag samasamahin mo na yung mga factors na yun, then you have Ramil Madriaga. Okay. Binisita ba ni Vice President Sara Duterte itong si Ramil Madriaga diyan po sa Piitan bago siya lumabas, bago sumabog itong issue na ito? Yes, ang isang visit ko dyan October 18, then may mga BJMP dyan. Hindi ka naman, ang mga lawyers dyan pag nag-visit may logbook kami dyan eh. May camera dyan. Sinusurrender namin ang ID namin, pinipicturean niya. In fact, during the meeting, pinipicturean pa kami ng BJMP as profile na itong oras na to, araw na to dumalo si Atty. Palad sa kliyente niya. Laging may picture taking dyan. And base doon sa mga BJMP personnel, may mga nag-text pa na si Atty. Palad dumalaw dito. So even yung pagdalaw ko, namomonitor yan. So nung dumalaw si BP daw noon, ang huling message sa akin sa data October 19 ng gabi dumalaw daw doon. Pero hindi daw bumaba si Caramil, hindi niya kinausap. So yung visit na yon confirmed from several sources. Hindi ko na sasabihin, confirm yan na talagang dumadalaw si BP roon sa Annex 2 gabi. Siya ba yung binibisita specifically? Well, sabi ni Caramil, gusto siya kausapin pero hindi siya bumaba. So confirm na pupunta si Sara doon sa BJMP gabi kaso hindi sumusunod sa protocol. Pero I think may CCTV naman, pwede pagbasa yan para ma-confirm. Hindi siya Ilang bumaba. beses daw pong nag-attempt yung Vice President na kausapin siya? Sabi niya sa akin isa, tapos sumunod na visit, yung si Yusek Joyce dapat na nag-visit doon, allegedly para sa isang programa daw ng OBP na pag-aralin yung mga anak ng mga detainees ng Annex 2. So nung nagsimula na yung pagkuha ng mga pangalan ng mga anak sa nag-aaral, medyo kinabahan na siya roon, sabi niya, bakit kailangan pati mga anak namin hanapin yung address pangalan? So natatakot na siya roon sa aspect na yun. Sa pagkakaalam ninyo, Oo, baka mamaya, di ba? Alam naman natin yung mga Duterte, kung ano yung gawain ng mga yan eh. Diba? So nakakatakot talaga yun. Baka pati yung pamilya, baka i-hostage. Opinion lang naman, baka i-hostage para hindi kumanta itong si Madriaga. So sana po ingatan natin sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, no? Kay Pangulong Marcos, sana protektahan po natin ito si Madriaga. Even yung kanyang family. Kasabi sa inyo, mga nakailang bisita po yung Vice Presidente dito kay Ramil? Yung sa text na naka-receive sa akin, isa yung October 19 ng gabi. Although hindi natin alam kung pinapalagbook ang BP sa ganyan, no? Kasi pag mga VIP yan, I don't expect na ipasusulat sa logbook yan, hanapan ng ID. Siyempre pag nag-visit ng mga VIP dyan, may approval ng mga BIJMP warden yan. Alam nila yan, sasalubungin yan.
nakakapasok ang kotse niya, hindi kinakapkapan yung mga yan. Isa yung October 19, kasi mismong visit ko meron pala nag-i-spy. Hindi alam nung DGMP personnel, yung pinadala niya ng text, nag-report din sa akin na, alam na dumalaw ka dyan. So, kinonfirm yung dalaw. Yung another visit is that, hindi ko alam yung exactong date and time. Pero sabi sa akin ng sources that binisita rin daw ni VP Sara si former Congressman Tebes. Sabi sa akin na. So, hindi lang isang beses sa dalawa tatlo na dumalo, di naman. Kaso nga, hindi nga sumusunod sa protocol dahil VIP. So, doon tayo magkakaproblema. Pero anyway, baka nga may CCTV para mapatunayan lang. Separate visit yung kay Tebes. I Separate think so, visit sa separate kliyente ninyo. Yung October 19 visit na binabanggit ninyo, anong oras daw po dumating yung Vice Ang President? sabi gabi daw po basta gabi ho. Gabi. As in, bumaba yung Vice President and wanted to talk to... Hindi ko sure yung details kung bumaba, pero ang sabi ni Caramil, hindi daw siya bumaba. Ano yung basa ng kliyente ninyo? Bakit siya binibisita? Bakit siya binisita ng Vice Presidente? Hindi ko siya bumaba, so hindi ko niya nakausap. Ano yung iniisip niya? Bakit ako gustong bisitahin ito? Yung iniisip niya. Siguro ho, kasi remember, bago sumabog tong topic na to, meron na rin mga vloggers na binabanggit yung topic na yan, na dinadalaw ni VP Sara si Caramil. Siguro chinecheck siya, binabantayan kung ano ang, kung may gumagamit sa kanya ng ibang politiko, baka magamit siya ng ibang politiko. Siguro chinecheck yun ang kutob niya na kaya siya dinadalaw sa dami ng usapin na nakakarap ng OBP po. Ito bang pagbisita ni Vice President di umano noong October 19, this was before Ramil executed his sworn affidavit? Yes po. Kasi yung visit namin dyan, yung visit ko October 18, doon ko nakuha yung summary ng affidavit niya. And the next day nun, Sunday ng gabi, dumala daw sa DP nun. Na-finalize lang mo namin yung affidavit na yan. Napanotaryo November 29. Masyadong masyadong matagal kung tutusin. So magkakadikit yung date, no? So did your client or even you get the sense that the Vice President wanted to dissuade him from executing such affidavit? Meron pa kong isang instance bago lumabas yung affidavit na yan na kinausap daw yung asawa ni Caramil nung mga kapwa officers doon sa ISIP, yung ISIP Pilipinas na itinayo niya, at sinabing kausapin mo si Ramil, pag-uusapan niyo sa kaso ng kidnapping at tutulungan na maayos or maiurong yung kasong kidnapping na yan. Pero ang sagot daw ng asawa ni Caramil is that hindi siya nakikialam sa problema ng kaso ng asawa niya. And true enough, may dumalaw doon daw na isang representative na lalaki na may edad na at gusto siyang kausapin pero hindi niya rin hinarap. So doon lalo siya nagmadali na ilabas yung affidavit na yan kasi marami nang gustong kumausap sa kanya. Oh. Yeah, so, did you feel threatened? Oh, di ba? Bakit? Di ba? Bakit nga naman bibisitahin kung walang itinatago? Ibig sabihin, talagang alam nila na kung ano man yung inilabas ni Ramil Madriaga, pawang katotohanan lang. At kung papansinin po natin, siguro naman po nakita natin yung mga post, yung affidavit nga niya, ni Madriaga, yun nga po, nakikita ko rin sa social media. Nababasa ko rin naman, pati yung mga comments, nababasa ko rin naman. Kitang-kita naman doon na mas talagang credible itong statement ni Madriaga. Hindi katulad nila Gutesa na po, ang daming flaws, ang daming loopholes, di ba? Kahit naman yung kay yung kay Saldico. Kitang-kita naman natin. Kasi kung totoo yung kay Saldico, hindi siya umuwi. Ipa-impeach na yung Pangulo. Diba? Siguro kasi marami na naghahanap sa kanya. Marami na naghahanap sa kanya, gusto siyang kausapin. So sabi niya, ilabas na yan, attorney. Masyado na matagal yan. Ang sagot naman namin, inaayos pa namin mabuti mga salaysay mo, chinecheck namin. Kaya marami rin akong mga hiningin picture sa kanya to prove na talagang kilala niya yung taong mga binabanggit niya to. So nakapagbigay naman siya ng pictures ng motor. Ang sabi niya, naregaluhan siya ng motor ni former President Duterte, 2 Ducati, 2 Harley Davidson. Sabi ko, pahingin ng picture ng motor. Sabi niya, connected siya sa ISIP, sinerge namin sa SEC, meron nga. Di ba, ang hihilig nila sa mga ganyan, sa mga big bike, mga luxury cars. Ganyan ganyan mga pangregalo nila. Sobrang yaman. Nakakita rin kami ng mga photo ng certification na nakapirma siya bilang convener. So, at yung mga screenshot na kung ano naman, nagsuzoom meeting sila ni VP Sara. Nako, patay. Yung aktibo talaga niyang yung kanyang presensya doon sa OBP. Nakonvince niya kami na kilala niya talaga. Ayun nga sinasabi, no, itong ginagawang narrative nitong mga DDC, no. Sinabi raw ni Madriaga na magkaklase si Sara Duterte, hindi naman. 'Di ba? Actually, wala namang sinabi talaga sa affidavit na sila ay magkaklase. 'Di ba? Ang sinasabi lang doon ay bumuo itong si Madriaga na yun nga yung isip nga para kay Sara Duterte. Pero wala namang sinasabing gano'n na sila ay magkaklase. Yung mga DDC magaling talaga gumawa ng invento. Mga binabanggit niya. Okay. Pero kumusta po yung kanyang seguridad ngayon? Kasi kung yun ang pakaramdam niya before, medyo he might have felt threatened. Kumusta yung security po niya ngayon dyan sa Piitan?
Is he concerned? Okay naman po. Actually, may sa Annex 2, hindi ho dyan pwedeng kausapin siya ng kung sino-sino nang hindi niya aproban. In fact, kahit ako dumadalaw dyan, kailangan pang i-clear, kailangan pang malaman ni Warden na may dalaw si Caramil. Ganyan kahigpit yan. At ang sabi niya, magkakasama naman daw sila sa selda ng mga co-accused niya. Hanggat magkasama sila, hindi na-split yung grupo nila. Feel secure naman. So dapat pa rin talaga na siguruhin mabuti. Alam niyo naman, di ba? Maraming pera ang mga Duterte. Baka mamaya, itong mga taga-BJMP, di ba? Sana naman hindi Sana naman. Po siya sa Annex 2. Okay. Ito pa, no? So how close was he to the Vice President? Can you give us an idea? Ang sabi niya, diretso silang nagtatawagan, diretso silang nag-uusap, nagte-text, and may nabasa pa sa isang post ng kapatid niya sa Facebook, no? Na gusto kong ma-reach yung kapatid is that inaanak daw ni Caramil yung bunsong anak ni Sara, ni BP Sara. Wow. So that I would have to verify mismo sa kapatid ni Caramil. So, ganun sila ka-close. Ganun sila ka-close. Ito nga, di ba sinasabi nga, yung mga testigo na kinukuha nila, no? Against sa kay Marcos. Sinasabi na, ako po isang dating tawag dating maritime, no, deliver dito, deliver doon. Pero si Gutesa wala siya sinasabi na siya ay ganito, siya ay dati sa NBI ganito. Wala sinasabi ganun, walang posisyon, no? Walang kung ano namang sinasabi kundi diretso lahat na sinasabi niya kung ano yung ginawa niya at pinagawa sa kanya itong mga Duterte. Nag-message na rin pag wala pang reply. Ganun ka-close yung relationship nila. To the point na mismong si BP nag-uutos sa kanya kung saan magdadala ng pera, kung saan magpipick up ng pera. So how would you describe him as a witness against the Vice President? How credible is your client? Well, credibility is one thing, no? Siyempre maraming magdududa, sabihin ginagamit ng politiko, sabihin may trade sa kaso. Kung ito ipapatawag Well, yun, alam niyo naman ng mga DD shit automatic yun ang iisipin nila. Wala tayong magagawa dun. Well, yun na lang natin, di ba? Pag nagkaalaman na dito sa mga hearings. Congress or sa isang hearing, mas marami pa po tayong maririnig dito mga personal details na hindi pa namin nilalabas sa affidavit na yan. Dahil may mga pangalan pang involved na madadamay dyan sa Senado sa iba pang mga issues na nalalaman niya. So limitado pa lang yan, kaya may reservation siya. Wow. Attorney, ito muna. Wow. Tapos gawa ulit tayo ng panibagong salita. So humanda na yung mga senador na nasasabit dito. So siguro even mga congressmen. What do you mean may madadamay dyan sa Senado? Well, yung last meeting namin ng December 8, may mga binanggit pa siya na isang, kami attorney, sa isang pick up nga ng pera sa Pampanga o Tarlac. Sabi ko, ano yung location na yan? Isang hotel ko sa isang subdivision. Napakaganda lugar na to. Pag pick up ko ng Pogo Money, may nakasabay pa akong isang senador. Nandun yung backup vehicle niya. Sigurado ko siya yun. Pampanga? Ay, hindi naman siguro si Luto Lapid dyan. Kita ko siya. Sabi ko, hindi na nakapasok sa affidavit yan, saka na natin banggitin yan pag nag-execute ka ng affidavit mo. Yung senador tumanggap din ng Pogo Money? Yan ang kwento niya? Well, according to him, kasabay daw niya kumukuha ng pera. And pag tinatanong ko, how sure ka ng Pogo Money? Attorney, puro Chinese yung harap namin. Alam naman namin ang mga negosyo niya, puro Pogo. Pampanga yan Okay. I'll give us a sense, although nakalagay ito sa kanyang affidavit. Pero basically, paano siya nagde-deliver ng pera di umano kay Vice President Sara Duterte? Paano nga niya nalaman talaga, ano ebidensya niya na Pogo Money yan? Madalas daw is that ang pick up ng pera sa mga Chinese people na alam niyang ang negosyo, Pogo, dahil yung isang Chinese na madalas niyang kausap na hindi mo mahalat ang Chinese kasi Pilipino magsalita pati itsura, connected kay Michael Yang. And alam naman natin ng mga panahon na yan, talagang malakas ang Pogo, na-legalize ang Pogo dati, di ba? So alam niya ng mga Pogo yan, the moment na yung pupunta siya sa isang location, alam niya Pogo Money yan. Kung hindi drug money yan, Pogo Money yan, dahil laging nakadikit yung Chinese na yun kay Michael Yang. So sure siya na Pogo Money talaga yung pinipick up niya. So basically, siya nagpipick up ng pera tapos siya nagde-deliver sa Vice President. Merong pick up and deliver, meron namang tatawagan siya at ibibigay na lang yung susi ng kotse at sasabihin sa kanya, ihatid mo sa ganitong address, sa ganitong pamilya. Ibibigay yung kotse na puno ng pera. Ang style daw dyan is that iwan na yung kotse pati susi. And meron daw silang tagabili ng kotse na second hand, iwan na yun, kasama na yung kotse. Meron po pagkakataon na yung Vice Presidente mismo yung tumanggap o nandun siya nung bigayan ng pera? Merong just affidavit na ginawa niya na at dalawang instance yung sa BIOS na nagutos mismo si BP Sara kung saan i-deliver yung pera. Yun ang recollection ko dyan sa salisa niya. Sige, balikan natin. Ito yung report ng ng politiko base doon sa affidavit ng inyong kliyente. Ito ba yung January 2022? Ito po, January 2022. Allegedly, Sara Duterte personally instructed him through a phone call to retrieve a Honda Civic loaded with cash near a Kislap warehouse and deliver it to a residence in Jordan Plains, Sabaliches. Specifically to a house owned by the Santiago family with a green gate inside a gated village. Yes. Okay. Let's talk about evidence, no? How would he prove this? Meron po ba siyang call log, okay, mga text messages? Yung tatlong mobile phone niya kasamang na-seize as evidence doon sa kidnapping case. And in due time, we will request for the forensic examination or retrieval ng mobile phone niya. Kasi according to him, hindi naman daw ginagamit na evidence yun against in connection with the kidnapping.
Last hearing na nga dapat kahapon pero na-cancel daw dahil walang witness. So, sabi niya, attorney, nandyan ang mga registered number ni Sara, nila former President Duterte, at kung sino-sino pa tumatawag sa kanya sa mga text. May mga pictures din dyan, attorney, may mga video pa ako dyan. Kailangan lang talaga makuha yung 3 mobile phone niya at mabuksan yung laman, and he's willing to, Ako, agapan nyo yan, attorney. Baka mamaya maunahan kayo. to waive yung kanyang rights doon sa forensic examination ng mga mobile phone niya para ma-validate lang yung kwento niya. Yun nga. Kasi ang problema rito, paano pag hindi na-preserve yung evidence na yan? Hindi, I think ang sabi niya is that merong attempt dati sila Attorney Roque na i-forensic examination phone niya pero dininay ng judge. Ang worry nga niya pag nabuksan baka mabura. So para hindi pa napo-forensic yung phone niya. At sa forensic examination natin, Christian, kahit naburahin mo yan, naka-preserve pa rin yan, mariretrieve pa rin yan. Even yung mga code logs, yung mga text. Nakakita na ako ng forensic report ng ganyan. Sobrang kapal. Lahat kuha. Pati mga pictures ng mga sinesend ninyo, pati mga text and calls, mariretrieve lahat yan. Ilang telepono po ito? Sa- Yung, Tatlo po. meron? Tatlo. Okay. 3 phone po yan. 2 Samsung Siguro sa network mo, company. at isang iPhone. Nasa pangangalaga ng korte ngayon. Yes po, tatlo po yan. Okay. Kasi delikado yan, no? Baka hindi ma-preserve, di ba? Baka may mangyari sa telepono. Eh di, Yan ang worries talaga dyan. No, baka mamaya, burahin. Well, kung mariretrieve naman pala talaga, okay lang. yari itong kanyang mga akusasyon. Pero bukod dito, meron pa po ba siya ibang mga ebidensya to prove his claim? Kasi mabigat ito, no? Nag-deliver, nag-pick up ng pera galing sa Pogo tsaka sa illegal Sa ngayon drugs. po, yung phone muna ang gusto naming makita, yung mga laman. To confirm, even isa sa mga kwento niya, nakaka-text niya, yung mga tawag sa kanya, to establish connection. Kasi sa ngayon, we have photos of him showing na nag-video conference sila mag dalawa ni VP Sara. Photo na niya na iba't ibang motor na niregalo daw sa kanya, 4 daw yon. At yung kanyang mga connection doon sa mga training na sinasabi niya, sa pag-training, specialized training, tactical course driving, doon sa Di PSP. ba consistent yung kanyang mga testimonies? So yun na nga, guys. Pag na-retrieve yung 3 phone, dun papapatibayan yung mga kanyang mga testimonies sa kanyang affidavit nga po, no? And sana lang, no, yung 3 phone na yun, maagapan na makuha sana. Ano po? Dahil, yan, dyan natin makikita na itong talagang affidavit ni Ramil Madriaga ay napaka-consistent kasi sasamahan ng mga ebidensya. Hindi kagaya itong testigo ni Marco Beta na si Gutesa, after mag-testify sa Senado, bigla na lang nawala. Tapos ipapahid pa sa gobyerno kung bakit nawawala itong si Gutesa. So sana sa ating sa gobyerno natin, kay BBM, umapila po tayo na sana na protect tong si protektahan po itong si Madriaga at yung mga evidences na kanyang hawak-hawak sa kanyang telepono. So yun lang, no, mga ka-MUG, no, sana medyo natawa lang ako, no, kasi marami nang nag-unsub. Alam niyo na kung bakit. Kasi sa mga dati nating mag-dyan, alam niyo na kung bakit. Ganun nangyayari. And ayun, mahinga ako kasi busy naman po tayo talaga. May mga inasikaso po tayo na siyempre pangkabuhayan, no? Para hindi tayo lang asa dito sa pagbablog, no? Ngayon, kaya lang naman ako nag-content ulit, so hindi naman makatulog dito sa ating bansa kahit konting-konti lang, makatulong tayo sa problema ng ating bansa. Dahil sa mga panggugulo na ginagawa nitong mga DDShips, no? At ng mga Duterte. Yan lang po. Uli, isang magandang tanghali sa inyo lahat, mga ka-MUG. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po. Uli, siyempre huwag natin kalilimutan na isa lang tayo mabubuhay. Uli natin maging tama. Bye-bye!